Ito daw pong Diskaya family ay isinuko na ang 7 na luxury car sa BOC, sa Bureau of Custom. So alamin natin kung bakit. Natuntun na ng Bureau of Customs ang lahat ng 12 luxury cars ng pamilya Diskaya na sakop ng search warrant. Live mula sa Pasig City, nasa frontline ang balitang yan si Hannibal Talete. Hannibal, sinorender na ba ng mga Diskaya ang 12 luxury cars na ito? Angela, mayang labas-masok ng mga sasakyan na nandito ngayon sa may St. Gerard compound na pagmamayari ng mga Diskaya. At sabi nga ayon nga sa Bureau of Customs, 7 sasakyan ang isinurrender ng pamilya Diskaya na nandito ngayon sa loob ng compound. Sa Bureau of Customs na kasi isinuko na po nila. Etong Rolls Royce, ito yung may payong, kaya niya binili. Ngayon, nasa kamay na ng Bureau of Customs. Anyway, tuloy pa natin. Benz at Cadillac Escalade. Ang 3 pang luxury cars ng mga Diskaya ay kasalukuyang nasa service center at isusurrender din daw ng mga Diskaya sa customs. Lahat ng ito ay sinelyuhan ng BOC at binabantayan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Bago ito, 2 lang sa 12 luxury cars ng mga Diskaya ang nadatnan ng BOC nang maghain sila ng search warrant kahapon dito sa St. Gerard compound. Inimbestigahan daw ng customs kung dumaan sa tamang proseso ang pagbili sa mga mamahaling sasakyan na ito. Kung may pagkukulang naman daw, magkakaroon ng legal na hakbang ang alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act. Naunang sinabi ng tagapagsalita ng mga Diskaya na legal at dumaan sa tamang proseso ang pagbili ng luxury cars ng mga kontraktor ng flood control projects. Ano kayang pakiramdam ng mga Diskaya ngayon? 'Di ba? Nung una, tuwan-tuwa sila habang pinagyayabang yung kayamanan nila. Para lang masabi na hindi na sila mangungurap kasi sobrang yaman na nila. 'Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, alam naman nating lahat yung point kaya sila nagpa-interview doon sa mga taga-media. Para lang masabi na, oh, mayaman pala itong mga Diskaya, hindi na ito mangungurap. Ano na to, pwede na itong pumalit kay Mayor Vico Sotto. Pero ngayon, mga kababayan, kita nyo naman, what if nanalo etong si Sara Diskaya, ano na lang ang mangyayari sa mga kababayan po natin dyan sa Pasig? Yun palang pagpapakita nila ng kanilang kayamanan, hindi pala po galing sa malinis na paraan. Di umano. Kasi kung galing po sa malinis na paraan yan, hindi mawawala sa kanila yung yaman na yan kahit pa sabihin na iniimbestigahan po sila ngayon. Kaso nga lang ang problema, kaya nawawala po sa kanila yung kanilang mga yaman na yan tulad ng mga naipundar nilang sasakyan na yan, dahil nga po hindi dumaan sa malinis na paraan. Yung paraan ng pagbili po nila at yung pinambili nila hindi galing sa malinis na paraan. Kasi nga marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang binabaha talaga ng matindi. Anyway, tuloy pa natin. Angela, sa magdamag na pagbabatay natin dito, may mga nakita tayong 3 sasakyan na pumapasok ngayon dito pero inaalam natin kung ito ba ay dumaan, ito ba ay nasa service, galing ito sa service center, At sa ngayon ay todo bantay at mahigpit ngayon ang pagbabantay ngayon dito sa compound ng taga Philippine Coast Guard. Angela. Maraming salamat, Hannibal Talete. Sakit niya sa pakiramdam ng mga Diskaya. Pagkatapos mong ipagyabang, mapapahiya ka lang kasi wala Talagang pag hindi galing sa malinis na paraan ang ending niyan, mga kababayan, hindi magtatagal yung gamit sa'yo. So ngayon, bukod pa po dyan, mga kababayan, may isa pa na problema itong mga Diskaya kasi eto pong si Mayor Vico Sotto ay handa daw pong tumistigo laban po dito sa mga Diskaya kung sakaling ipatawag po ito sa Congress or sa Congress o kaya sa Senate, mga kababayan, kasi alam naman po natin na mayroon pong komite sa Senado at saka sa Kongreso na nag-iimbestiga po dito sa maanumalyang flood control. So ngayon, mga kababayan, i-play po natin itong interview ni Mayor Vico Sotto na kung saan payag po siya na tumistigo laban po sa mga Diskaya. I'm very happy that we are. So Mayor, should you be invited to the Senate, are you willing to testify against the Diskayas kung sakasakali? Wala namang invitation sa akin sa ngayon. Pero you will attend kung sakaling papuntahin kayo, sir. Kahit sino naman po, hindi naman yan kung gusto hindi. Pag sila nagpatawag, required po yun. Diba? Ayon po kay Mayor Vico Sotto, bagamat wala po siyang natatanggap na imbatasyon mula po sa Senado, once na ipatawag po siya, talagang wala po siyang magagawa kung hindi tumistigo laban po dito sa mga Diskaya, mga kababayan. Kasi nga unang-una, kapag ikaw ay pinatawag, syempre bawal kang tumanggi. Kailangan mong pumunta sa patawag ng Senado
at saka po ng Kongreso. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, maliwanag naman po na sinabi ni Mayor Vico Soto na game siya, tumistigo laban dito sa mga diskaya kasi nga willing siyang pumunta ng Senado o kaya Kongreso. So ngayon, ituloy pa po natin yung usapin na yan. Dito naman sa nakita po nating isa pang balita na kung saan eto daw pong DPWH Secretary Vince Dizon pinalalagay daw po sa immigration lookout bulletin eto daw pong mag-asawang diskaya kasi nga baka mamaya pag uminit na mga kababayan yung sitwasyon bigla po itong mga ibang bansa tumakas katulad ni Harry Roque. So ngayon inaagapan na po agad ni Secretary Vince Dizon etong posibilidad na baka gawin ng mga diskaya. Kaya nga po ipinalalagay sa lookout bulletin ito po mag-asawang diskaya kasi nga baka mamaya makaisip po ito na tumakas papuntang ibang bansa. So ito, i-play po natin yung paliwanag dyan ni Secretary Vince Dizon. A request to the I have just signed a request to the Justice Secretary, copy furnished the Bureau of Immigration for a request for a lookout order for these individuals listed here. And I will enumerate. Okay, I will enumerate. The lookout order that I have requested, the DOJ and the Bureau of Immigration are on. OIC Assistant Regional Director Henry C. Alcantara. OIC District Engineer Bryce Erickson B. Hernandez. OIC Assistant District Engineer J.P. D. Mendoza. Engineer Ernesto C. Galang, Planning and Design Section, Dato DPWH. Engineer John Michael E. Ramos, Construction Section. Hindi lang pala mga diskaya mga kababayan kung hindi, pati pala itong sina Alcantara. Engineer Norberto L. Santos, Quality Assurance and Hydrology Section. Engineer Jaime R. Hernandez, Maintenance Section. Florarin Y. Simbulan, Administrative Section. Juanito C. Mendoza, Finance Section. Engineer Benedict J. Matawaran, Procurement Unit. Mr. Alex H. Abedillo, President, Legacy Construction Corporation. Ms. Cesara C. Discaya and Pacifico F. Discaya, President and AMO, respectively, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Ms. Maria Roma Angeline D. Armando, Owner and Manager, St. Timothy Construction Corporation. Mr. Alan B. Kirante, Owner, Proprietor, QM Builders. Mr. Ernie G. Bagaw, Owner, Proprietor, EGB Construction Corporation. Mr. Yumir S. Villanueva, President, Top Notch Catalyst Builders, Inc. Ms. Aderma Angeli D. Alcazar, President, CEO, SunWest Incorporated. Mr. Edgar S. Acosta, President, High Tone Construction and Development Corporation. Mr. Wilfredo M. Natividad, Owner, General Manager, 888 Construction and Supply, Inc. Mr. Romeo C. Miranda, President, AMO, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corp. Mr. Alan V. Arevalo, General Manager, Wawaw Builders. Ms. Marjorie O. Samidan, Authorized Managing Officer, MG Samidan Construction. Mr. Luisro R. Tiki, President, LR Tiki Builders, Inc. And Mr. Ryan Willie D. Uy, Proprietor, Road Edge Trading and Development Services. Bakit wala si bakit wala si Saldico sa lookout bulletin? Dapat kasama yon yung may ugnayan mga kababayan sa SunWest, dapat kasama yon. Pero anyway, mga kababayan, yan po yung mga pangalan ng mga nakalagay sa lookout bulletin kasi nga baka mamaya makaisip yung mga yan na tumakas kapag ka masyadong nahuhuli na sa sarili po nilang mantika. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, kasama po dyan ang pangalan nito pong mag-asawang Diskaya. So yan po yung mga problema na kakaharapin ngayon ng pamilyang Diskaya bukod po doon sa kanilang mga sasakyan na sinamsam na ng BOC mga kababayan, bukod pa sa pagtistigo ni Mayor Vico Soto laban po sa mga Diskaya, nakalagay na rin po sila sa lookout bulletin. So ibig sabihin, kapag kalalabas sila ng ibang bansa, nakabantay sa kanila ang gobyerno kung saan sila pupunta. Hindi sila makakatakas sa pagkakataong ito. Ano po? So kayo, ano po ang komento nyo mga kababayan? Hingil po dyan
sa usapin pong yan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.